welcome back mga katikoy. So wala tayong ride ngayon, medyo matagal-tagal. Alam kong naghihintay kayo ng special ride namin. Pero wala pa yung motor ni Camille. Nasa custom shop pa rin. Nung pinasok namin siya, handlebar lang talaga yung parang gusto namin paayos. Pero naisip-isip na rin namin na i-ready yung motor for another long ride. Pero judging sa mga balita ngayon, pinapakiramdaman pa namin kasi nga nagtataasan yung mga COVID-19 cases natin, no? Buong Metro Manila. Kaya iniisip namin kung sakaling tumapat yung lockdown, kasi mukhang magkaka-lockdown na naman, baka cancel yun at mamumove. So, hindi ko pa sabihin kung saan yung trip na yun kasi surprise na lang siya, di ba? Para naman medyo may thrill at abang-abangan nyo. So, pag-usapan na lang natin ngayon yung mga sinabi ko nung huli naming camping trip, yung huling episode. Na pag-usapan kasi natin doon yung mga camping gear, di ba? At naisip-isip ko, baka ito nga siguro yung tamang time para mag-release ako ng video tungkol sa mga dinadala naming gamit kapag nagmo-moto adventure kami. Actually, first time naman namin mag-moto adventure. Pero yung mga adventure kasi namin dati, hiking, medyo similar siya sa activity na yun. Ang natutunan ko lang dun sa hiking adventures namin previously nung post-pandemic era is mag-pack light. Sobrang hirap mag-pack light. Madali mag-overpack pero mag-pack light sobrang hirap. So, tutulungan ko na kayo i-master yung packing light. Yung dadalhin nyo lang talaga yung gagamitin nyo. Huwag na kayo magdala ng kung ano-ano, 6 na brief. Kung isang araw lang kayo aalis, huwag kayo magdala ng ganun. So, simulan na natin. Ang gagamitin namin na bag ngayon sa pagmamotor, nabili ko lang sa Shopee. Ang bag kasi na ginamit namin last time, di ba, dry bag lang. So, kung mapapansin nyo nung nakaraang video, medyo malinis naman yung pagpapak namin ng gamit. Pero hindi siya yung pinaka-optimal para sa moto camping. Feeling ko last trip nag-overpack kami kasi lang naman siya medyo trabaho siya. Tapos siningit lang namin yung camping trip kaya sobrang dami namin dala. This time purely camping trip at adventure trip yung namin, yung pakay namin. So papakita ko yung ginamit namin na bag last time, yung nakastrap sa motor ni Camille. Ito siya. Matagal na sa amin to. Isa sa mga pinakaunang bag na nabili namin siguro nung nag-start kami ng adventures namin. Itong bag na to is Tactics 30 liters. Nabili namin to sa SMBF. Nung time na yon mga I think around 1,300 siya nung nabili namin. So, mura siya, no? Para sa fully waterproof na, hindi naman super waterproof. Para sa waterproof vulcanized na bag, no? Dry bag. Tapos siya, backpack siya. Tapos meron siyang mga sabitan-sabitan. Sobrang laki niya. Sako lang siya, tapos roll top. Ito yung ginamit ni Camille nung last moto adventure natin, last episode. Nilagay namin dito yung tent namin, tsaka mga damit. Kasya lahat actually. Camping setup namin, tsaka yung mga damit namin. Nagkasya lahat dito. Ang wala lang kaming space nung nag-moto camping kami is for food. Kasi usually, nagdadala kami ng food talaga, ng sarili naming food. Hindi lang namin napagkasya kasi nung time na yun, ang dala ko lang is yung camera gear. Hindi ganun ka-efficient yung distribution namin ng gamit. Kasi lahat ng camera gear dala ko nung time na yun. So, ayun nga, naisip ko, bumili na lang ng bag na pang motor talaga. May bag na ako na binili pang motor dati, kaso nasunog. Medyo dumikit sa tambutso ko kaya natunaw. Hindi ko napapakita yun. Pero siya yung ginagamit ng mga nagbabicycle. Siguro alam ng mga nagbabicycle yun, yung roll top na kinakabit sa gilid, mga bike panniers. Meron akong 21 liter tsaka 5 liter na bag. Yun yung dati ko na setup. Nung naglaon yun kami, siguro tingnan nyo yung vlog ni Camille, yung talaisipan.com, para malaman nyo kung ano yung setup namin nung nagpunta kami ng La Union. First time naming mag long ride ni Camille nun. Kaming dalawa lang, isa pa lang motor namin nun. Bali yun lang ginamit ko kasi lahat ng camera gear ko dun, ang drone, tsaka yung mga damit namin. Pero hindi kami nag-camping nun, kaya kulang yung setup na yun kung magka-camping ka kasi may additional gear ka pag camping. Ngayong mas may time kami mag-prepare, naisipan kong bumili ng mas appropriate na bag para sa trip namin na to. So naisip ko, pumunta ang Shopee, tapos maghanap ng motorcycle bag. Ito yung nahanap ko, si Ugly Brothers 20 liters. Roll top bag din siya, tulad nung Tactics. Kaso, hindi siya vulcanized rubber. Made of nylon siya, 20D or 50D nylon. Di ako sure kung ano yung material na ginamit Pero impressive yung mga stitching niya, yung mga stitch work niya. Mga mounting stitch niya. May mga reinforced siya. Kaya, quality yung bag na to. So, waterproof siya at a certain point. Pero not as waterproof compared to vulcanized rubber. Pero good enough na siya, magaan siya. Hindi siya tulad ng mga vulcanized rubber na bag. Medyo mabigat kasi yung mga yan Pag pinagkumpara-kumpara mo sila. Dito sponsored ng Shopee. Pero alam mo naman, di ba? Baka naman Shopee. Ililink ko na lang mamaya sa description. Tingnan nyo na lang. Baka nandyan na nga To put into perspective lang, ito yung dala ko nung nag-camping tayo sa Caliraya. Kasi ito yung pantrabaho ko na bag. Si Low Pro Tactics. Yan. Si Low Pro Tactics. Camera bag siya na malaki.
Yan, parang lalagyan ng gagamba yan. Ayan, oh. Pero hindi na siya yung gagamitin ko ngayon kasi na-realize ko yung pupuntahan namin na to, mag-involve siya ng boat ride. And naalala ko last year, nung nag-shoot ako sa Zambales kasama si shoutout siya na Amador. Naka-pro tactic lang ako, wala akong kahit anong dalang dry bag. Na isip-isip ko nasa gitna kami ng dagat. Na GG pala ako kung sakaling lumubog yun kasi lahat ng camera gear ko nandun. So parang namatay na rin ako kung sakali pag lumubog yung mga camera gear ko. So naisip ko, bumili nga ng bag at yan. Simulan na natin yung pag-explore nitong kung paano ko pinak tong Ugly Brothers. Simula tayo sa labas. Itong nasa labas, itong nakakabit sa labas. Yan. Ito yung tent. Yan yung tent namin, yung in-explain ko nung nag-camping kami dun sa Caliraya. Siya yung 2-person tent namin, poleless tent, rodless pala. Kailangan mo ng dalawang trekking pole para i-set up to and medyo kailangan mo ng skill. Kailangan mo i-practice kung paano i-set up to, lalo pag mahangin. Hindi siya freestanding tent. Pero siya yung pinakamagaan na tent, kaya trip na trip ko tong tent na to. Sobrang godsend tong tent na to. Sa Lazada ko naman nabili to, around 7 or 8,000. Sa sobrang mahal niya, naghati kami ni Romain eh. Shoutout Romain Contawi. Kasya kasi kaming tatlo dito. Bali, pag nagka-camping kami dati, nag-hiking kami. Ito lang yung diadala namin. Lagi naman kami magkakasamang tatlo eh. So, kaming tatlo, tutulog kami dito. Tapos, nasa labas pa is yung knife. Importante yung knife, hindi lang pang self-defense, pero marami rin siyang pwedeng paggamitan as you can realize naman, di ba? Sa cooking, ginagamit namin to sa pagtatabas ng mga firewood, tsaka sa siguro pangkalso ng pangkalso ng delata, pambukas ng delata, ginagamit din namin to. Basta marami siyang use, hindi lang self-defense, pero primary din naman self-defense, kaya may malaki-laki tayo na fixed blade. Siyempre, hindi mo basta-basta pwede i-carry to sa di ba? Kung saan-saan. Pero yung iba nga naglalakad, may itak sa belt di ba? Kung questionin man yan at kung may mga pulis na dyan, sabihin nyo kung questionin yan, lalagay ko sa loob ng bag, di ba? Kung wala pa kayong kutsilyo, kumuha kayo ng ganito, hunting knife. Fixed blade na hunting knife. Kasi, hindi lang siya yung pinakamatibay, siya din yung pinaka-reliable. Kasi nga, wala namang moving parts to. Okay din naman mag-own ng pocket knife. May mga pocket knife pa rin kami. Yun nga yung, yun nga yung purpose niya eh. Pocket knife, di ba? Lagay mo sa bulsa. Kaya natutupi, mga switchblade. Ayoko lang sa switchblade pag, yun nga, pag nag-self-defense. Kasi medyo hindi siya ganun ka-reliable. May siya eh, point of failure siya eh. Kaya ginagamit lang namin siya pantabas ng mga kung ano-ano at kung sakaling may quick putol-putol. Pero ang main self-defense namin in camping knife, fixed blade talaga. Nabili ko sa Taal, sa barangay Balisong. Good shit siya kasi gawa siya sa molhin ng jeep and locally made to. Support local. Punta kayong barangay Balisong kung gusto niyo ng mga interesting na mga kutsilyo. Itong Browning naman, sa Divisoria lang to. Hindi naman to original kasi ganun din eh. Ayaw bumili ng original. Fuck original, man. So, move tayo sa dalawang nakakabit. So, napakita ko na rin to last time sa Brown Trekker siya na sleeping bag. Yan, yung tatak niya. Brown Trekker. Yan, saka labas ko lang siya kinabit. As in, marami kasing mounting points tong bag na to eh. And syempre, mo lang, didiskartehan mo na lang paano i-mount. Kasi Brown Trekker na sleeping bag, ito yung pinakamura nila at pinakamagaan din. Hindi siya panlamigan. Kung gusto mo ng panlamigan na sleeping bag, siguro bumili ka na lang ng mamahaling jacket tapos matulog kang naka-jacket. Diba? So, okay siya, 500 pesos, maliit. Shoutout Brown Trekker. So ayun nga, mag-start na tayo sa loob naman ng bag. So, sa loob ng bag, ang dadalhin ko lang sa trip na to is yung camera bag ko. Ito yung nakalagay sa likod ng bag ko last time pero hindi camera yung laman ito nung time na yun. Ang nakalagay sa kanya is yung mga toiletries namin tsaka yung mga camping stove namin, etc. Ngayon, ito yung gagamitin ko. Generic lang siya. Would have preferred na makakabili ng Peak Design pero sa ngayon, mamahalan pa ako eh. 5,000 siya eh. Compared dito, nasa 1,000 lang ata to. And matibay naman yung foam. Adequate naman to kasi hindi ko naman ihagis yung mga ko, di ba? Tingin ko, upon impact, makasurvive naman to. Yan. Ngayon, walang nakalagay kasi ginagamit ko parehas na camera ko. Ang dadalhin ko sa trip na to is isang camera lang, which is yung nag-record sa akin dito sa harapan. Si X-T2. Shoutout Fujifilm, baka naman, no? Tapos yung mga lens ko na 10-24, yung ultra-wide ko. Tapos yung 35 ko na nag-shoot ngayon. Tapos magdadala din ako ng extra vintage lens. Which is yung 50mm. Kasi halos wala na rin namang weight to, hindi nagmamatter. Magaan naman eh.
Ang gusto ko sa Fujifilm, maliit, magaan, quality, di ba? Not sponsored, baka naman. Tapos, sa loob nito, may isa pa. Lagay mo natin sa baba to. Sa loob nito, nilagyan ko siya ng yan, Emperador Brandy. Shoutout Emperador Distilleries. Baka naman. Yan, pampatigas. Literal pampatigas ng bag kasi gusto ko medyo hindi nagko-collapse yung bag. Lagyan ko ng karton. Not sponsored, baka naman. Ito yung sleeping mattress namin. So dalawa to nakalagay sa loob. Sleeping mattress namin, Decathlon. So inflatable mattress siya kasi mahirap matulog ng nasa papag lang or nasa sahig. Malay mo may bato sa hinihigaan mo. So magandang bagay siya. Ramdam na ramdam yung difference. Hindi naman siya required para sa mga nagsisimula pa lang kasi medyo dagdag siya sa gastusin eh. Pero yun nga, medyo nagsawa na kami humihiga sa sahig tapos may bato. And nakakatamad din maghanap ng mga dahon para tabunan yung mga matitigas na bagay. Naisip namin bumili nito kasi medyo good investment naman siya. At 600 grams lang siya. Yan, 600 grams lang siya. Tapos, ang dali niya inflate. Since lumiit yung sleeping bag namin, nagkaroon kami ng space para dito sa mga ganitong klaseng items. Kaya naisipan namin kumuha. Actually, ito rin yung mga dinadala namin sa hiking trip namin. Pupunta kami sa mga 47-kilometer hikes, mga sobrang taas, ganyan, mga remote area. Kaya sobrang nagmamatter yung weight sa amin. Ito na yung pinaka-ultralight setup namin. Ako rin kasi usually nagdadala. Ito pala talaga yung nagdadala ng mga camping items na to. Yung mga mabibigat. Kasi syempre, ako yung pinakamalakas dito eh. Ano ba yan? Yan. So, yun lang yung dadalhin ko. So, marami tayong i-cover sa episode na to, no? Sana may time kayo para panoorin. Kasi, tingin ko makakatulong to eh. Beneficial naman to para sa lahat. Set aside ko muna to. Dyan, sa sahig. Ito namang suot kong item para sa motor ko rin nakalagay ito. Itong drone. Bumili ako ng tank bag eh, kaso hindi pa siya dumadating. Yung basta yung GB na maliit. Bali, pag dinala ko tong drone, which is the Mavic Mini 1. Kasi last year pa to sa akin eh. Bumili ako agad ng 1 eh. Pakin nyo ba, di ba? Pakialam ko may 2. So ito yung Mavic Mini 1. Dadalhin ko siya ng nakaganto lang. Ito yung filters niya. Remote. Tsaka ito. Yan. Siya yung ilalagay ko sa tank bag ko. Kasi gusto ko quick access yung drone eh. So ito yung dadalhin ko sa tank bag. Tapos mag-i-strap na lang ako ng ganyan. Basta i-strap ko na lang siya. Sisecure ko naman siya sa loob ng tank bag. Baka maglagay ako ng mga bunch of face towel sa gilid niya para hindi siya masyadong gumanon-ganon. Siya yung lalagay ko sa tank bag para sobrang quick access niya kasi hindi natin alam kung mapapadaan tayo sa isang epic na landscape, di ba? Tapos kailangan natin ng drone footage. Siyempre, minsan lang tayo makakabalik sa mga lugar na pupuntahan natin kaya dapat sulit-sulitin natin. Dapat ready tayo lagi para ma-document natin. Sabi ko nga, yung YouTube channel na to, hindi lang para sa mga fans ko dyan. Para lang din to sa amin, dalawa ni Camille personally. Kasi gusto namin document yung mga pinupuntahan namin para pagtanda namin, pag di na namin kaya magmotor, edi na lang, babalik-balikan namin, di ba? So, kaya ito yung binili ko na drone, nakikita nyo naman, yung dahilan. Sobrang liit niya. So, sa mga hiking trip ko, talagang sobrang useful nito. Kaya naman natin bumili ng mga mas malaki. And natitempt nga ako bumili ng malaking drone ngayon eh, yung Mavic Air 2 kasi mas reliable siya sa range eh. And mas reliable siya sa high speed na winds. Pero for now, pagtiyagaan na lang muna natin to, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan to abutin at kung saan to liliparin, di ba? Kaya mag-like, share, and subscribe kayo para makabili ako ng bagong drone. Yan. So ito, yung setup na to, i-transfer natin siya sa tank bag. Yun. Itong mga filters naman, lalagay ko to sa loob ng bag. Hindi ko lang nalagay kanina, kaya nakalagay siya sa lamesa. So makalat. So ayun, mag-move naman tayo sa mga tool bag. Siguro mamumukha niyo itong bag na to kasi sikat na sikat to sa Lazada at Shopee. Ito yung tactical bag na mo. Kano ba to? 210 pesos, ganun. So ito yung ginagamit ko na tool bag sa motor. Bala ko siya ilagay sa side panniers ko kasi may side carriers ako. So i-attach ko siya using this tsaka to. So yun lang siya.
Actually, nilagyan ko lang siya ng reflector para syempre mas kita siya sa gabi and sa umaga din para mas makita nila. Visibility is safety, you know. Yun nga, simulan natin sa likod. Yan, nakikita nyo yung pangkalso ng gulong. Syempre, importante yung pangkalso ng gulong pag naplatan ka, di ba? Ngayon, sa main compartment, headlight. Headlight, at the same time, work light to and sa warning light kung sakaling masiraan ka sa gabi. Tapos, interior ng gulong. Yan, isa lang, interior ng gulong. Pares na kami ng interior ng gulong ni Camille kasi kaya yung motor ni Camille nasa custom shop, naglapad siya ng gulong, naglaki siya. Pina-extend namin yung swing arm, tas naka-inverted forks na rin. Kaya pares namin ng interior. 3.5 na siya ngayon. Tapos, ang 17 tsaka 19. So itong bag pala, which is yung nasa left side ng motor ko, siya pala yung tire repair kit ko. Pag sakaling magkaroon ako ng flat tire, ito yung i-access ko na bag. Lahat ng kailangan ko nandito. So pangkalso ng gulong, yung 17 ko, tsaka 19 na close and open wrench. So yun lang laman ng main compartment. Sunod naman is WD-40. Marami siyang pwedeng paggamitan. Itong solution na to, pusa. Actually nilagyan ko to ng water and soap solution para pag na-flatan ako, pwede ko i-spray sa interior, mahanap ko agad kung saan yung butas, kung sakaling maliit siya. Pwede ko i-patch. Kasi meron din akong patch kit dito. Yan, may patch kit din ako dito. Pang bisikleta siya pero gumagana rin yun sa motor. Patch kit. Wala na siyang glue. Glueless patch kit. Pero pwede mo pa rin siya lagyan ng glue. Tapos, electrical tape. Electrical tape, kung sakaling magkaroon ako ng electrical problems, kasi since customized na yung motor ko, ako lang nag-wiring nun. And siguro kahit hindi customized motor mo, useful lang talaga pag may electrical tape ka, kung sakaling may maputol dun or something. Sa front pocket naman, is bunch of zip ties. Yan. Tapos, cutter para sa zip ties. Ito nyo kinakalawang na. Nakalimutan ko lang isa yung mga tools ko. Cutter para sa mga wire, sa brake cable, sa clutch cable, tapos para din sa mga zip ties, cutter. Ilaw. Yan. Yan. Red yung ilaw niya. Pang bisikleta to, pero pwede rin siya gamitin sa motor. Gagamitin ko siya as early warning device kung sakaling masiraan nga pag gabi. Yan. So, disco. Dapat may ilaw kayo kahit isa lang. Actually, kahit headlight lang Malaking bagay na siya. Kahit headlight lang. Para kung sakaling masiraan ka pag gabi. Di mo naman masasabi. Masisiraan ka, baka minor repair lang, major repair. Maganda, visible ka pag gabi. Hindi naman pwedeng nakabukas lang ilaw mo magdamag, di ba? So, yan. Ito, warning lights. Tapos, emergency blanket. Kung sakaling umuulan, masiraan ka. Matagal na kasi itong tool bag sa akin Ito talaga yung gamit ko para sa mga touring touring ride ko dati. Pupunta ng malayo. Emergency blanket, sobrang useful nito lalo na pag tag-ulan or nasa bundok kayo. Basta kahit something, kahit nasa beach side lang kayo pag ginabi dun. Pwede kang mamatay sa lamig So, dapat meron kayo nito kahit saan sa bag nyo. Disposable to ang alam ko, pero maganda rin pag ni-reuse mo para ma-recycle mo kasi plastic pa rin to protect the environment. Iwasan natin gumamit ng plastic masyado. Shoutout mga plastic. Sa second bag naman, balik na muna natin to. Mabilis lang naman ibalik. Hindi naman masama maging prepared, magbe-benefit ka dun, pero huwag ka naman masyadong over-prepared kasi mabigat yun at mahirapan ka din sa pag-maneuver ng motorcycle mo pag masyadong mabigat. Pero kailangan, may dala kang essentials. May mga coins din ako dito kasi di mo rin alam, di ba, pag naubusan ka ng pera. Ito, 17 and 19. Ito pinaka-importante kahit wala kang interior, basta may 17 ka tsaka 19. Basta makakalas mo yung gulong mo, madadala mo, mapapadala mo somewhere sa vulcanizing. Isa pa pala akong important thing na hindi napakita para sa flat tire. So ito nga, itong left bag ko, puro tungkol siya sa flat tire. Ito, tingin din kayo sa, alam ko sa Shopee ko rin nabili to. So mostly puro Shopee yung binibilan ko ng items. Kaya shoutout Shopee. Ano ba Shopee? Uy! Ito, electric pump para sa gulong. Since naplatan ka nga, di ba? Kunyari, naplatan ka sa middle of nowhere. May interior ka. Paano mo nung bubombahan yung interior na pinalit mo dun sa gulong, di ba? Ito, dapat meron ka nito. Yan. Rechargeable siya at
pwede rin siya sa kotse. Sobrang useful nito sa mga motorista dyan. Kaya marirecommend ko ito yung kunin nyo kasi less space yung tinitake up nito sa bag nyo. Kasya nga siya dito sa loob actually. Itong bag na to, marami akong gantong bag eh. Waterproof bag siya, made ng 20D nylon. So, pati damit ko nilalagyan ko nito. Since electronic to, tapos yung bag na kasama nitong Xiaomi pala to. Xiaomi pala yung brand na to. Since yung bag na kasama nitong air pump, maliit lang. Yan. And hindi siya waterproof. Mahirap siya ilagay dito sa non-waterproof na bag. So naisip ko, ilagay siya sa waterproof na na dry bag. Barkada yan, orange. Wala lang siya sa loob ng bag ngayon kasi kailangan ko siya i-charge. Pero dito ko rin siya nilalagay sa loob para lahat ng tire repair nasa isang bag lang. Alam ko agad kung saan ako kukuha, kung saan ko uhugutin yung mga items. So, okay, sa next bag tayo sa right side bag sa motor. Yung nakalagay dito is yung wrench set ko. Medyo madumi siya kasi laging ginagamit to. Yung dala ko is siyempre, iba-iba tayo ng wrench set na dadalhin kasi yung motor natin, iba-iba din. Pero usually, ako na pagtanto ko na ito lagi yung mga ginagamit ko na wrench at sinukat ko rin lahat ng bolt sa motor ko. So, meron akong 14. Tapos, yung isa naman is yung Allen wrench set ko, kompleto yan. Sa KYK Tools, Ace Hardware ko lang nabili ito. Ito yung pinakamurang complete set ng extra long na Allen wrench. So, 230 pesos ata to sa Ace Hardware. Maghanap lang kayo kasi marami naman ng murang gantong tools. At relatively matigas naman sa sila. Pwede na siya for emergency use. Tsaka mga daily use lang. Hindi siya pang garahe, yung mga pang professional na garahe. Malamang mga bebento agad. Tapos meron akong ratchet screwdriver. Yan. Well, dito muna tayo sa wrench. Meron akong 14, 13, 11, 12, tapos 9. Tapos meron akong adjustable wrench. Siyempre kailangan mo ng adjustable wrench para pangontra sa mga open wrench mo. Tapos meron akong 8. Meron din akong G's pala. Yan. Dati dinadala ko lahat eh. Hanggang meron pa akong 21 eh. Pero di ko naman ginagamit eh. Ito lang talaga yung mostly usually used ko na wrench set. Tapos meron akong complete screwdriver heads para dito sa ratchet screwdriver ko. Yun ang advice ko, pag maglo-long ride kayo, pinaka-basic siguro kung ayaw nyo magdala ng interior dahil sigurado naman kayong may vulcanizing lagi, ganyan. Magdala kayo ng ganito, kahit ito lang yung dalhin nyo. Yan, itong toolset lang. Kahit may dala yung kasama nyo, maganda pa rin, may dala kayo kasi tulad nung sa akin, specific yung mga tools ko eh, para sa motor ko. Pati yung sa motor ni Camille, pasok din tong mga to. Kasi parehas kami halos ng style ng motor ni Camille. Kaya pwede ko siya ayusin roadside. Usually kahit magkalas ako ng kung ano-ano dun. Gagawa ko kung kailangan talaga. Para lang makapunta sa garahe or sa mechanic. At least meron kang tools para hindi ka magmukhang tanga sa kalsada, di ba? Ganda-ganda ng motor mo, tapos magmumukha kang tanga sa kalsada. So, advice ko, dala kayo, toolset. Yan. Kahit itong basic toolset lang. Tapos, yung isa, pangkalso ng gulong nandito. Ayun, yung laman ng main compartment. Move naman tayo sa front compartment. Plastic na cable ties. Tapos, pantanggal ng kadena. Chain breaker. Tapos ito, manual tire gauge. Kung hindi nyo alam kung ano to, nilalagay ito sa pito ng gulong. Tapos, lalabas yung PSI. Yan. Lalabas yung PSI ng gulong mo. Mano-mano siya, di kailangan ng battery. Kung sakali lang malobat yung may pan-check ako ng gulong. Sa shock adjuster, yung adjuster ng preload adjuster to para sa rear shock. Rear shock nga pala yun, hindi yun rear shock. Shoutout lang sa mga taga rear shock dyan. Mayroon akong card tool. Yan, card tool. Kung ano-ano siya, pwede mo siya gamitin sa kahit saan. Libre lang siya sa bag na to actually. So marami siyang uses. Maganda siya for keepers. Yan. Meron na akong long nose pliers. Kung sakaling may bumara na pa ako sa gulong mo, hindi mo naman pwede hugutin ng kamay mo yun kung sobrang baon na baon. Dapat may long nose pliers ka. So napansin nyo, lahat ng items na to hindi naman sobrang kamahalan. Kasi yun nga sabi ko, hindi mo kailangan gumastos ng libo para sa mga tools na to. Yung chain breaker nga, 70 pesos ko lang nabili yan ata. Mas mura yan kung hindi mo bibilin online. Wala lang akong oras para maghanap sa mga tiyanggi-tiyanggi. Kaya nag-online shopping ako. Tapos meron ako from Miniso is yung para sa mga screwdriver set din. Actually kailangan ko to para sa karburador. Kasi ito yung mga pwedeng pang-adjust ng karburador. Maliit yung clearance ng karburador namin ni Camille. Pailalim kasi adjustan nun. Makabili ka sa Miniso. Ganito, maikling screwdriver. Redundancy purpose din yan. Tapos meron din kaming dinadalang metal epoxy siya, clay type. So kung sakaling sumabog yung
yung makina mo nabutasan, pwede mo salpakan. Mabilis to mag-dry and pansin ko matibay talaga siya. Nagdadala din ako nito kasi di mo alam anong pwede paggamitan nito eh. Pang-pat siya ng mga metal holes. Pwede rin sa tambucho kung may gas leak ka, kung may gasket leak ka sa ano. Hindi naman gasket leak kasi syempre permanent to eh. Kung may butas lang tambucho mo, nagkaroon ka ng exhaust leak, pwede mo salpakan. Gas tank, kung sakaling tumagas yung gas tank mo tapos hindi ka makauwi, salpakan mo yung butas. Yan. Epoxy siya, Pioneer. Ace Hardware din, medyo kamahalan pero maganda siyang emergency item. Tapos meron akong extra bolt. Sa next pocket naman, yan, meron akong Loctite kasi yung motor namin single cylinder na manual na Chinese, di ba? Medyo old school technology kami, mabibrate. Kaya ginagamit ko tong Loctite para sa mga nuts and bolts. So ito yung permanent thread locker. Hindi man siya super permanent pero heavy duty thread locker siya para kahit magbabibrate ka hindi mag-untighten yung mga bolts. So 2 for 3. Wala na ito sa Ace Hardware. Alam ko in-order ko rin to sa Lazada. So medyo may kamahalan to, mga 500 data to o 600. Tapos may patch repair kit ako na kailangan ng glue. So kailangan mo ng rugby or rubber cement para gamitin to. Tire repair kit. Redundancy lang din yan. Tapos, meron akong mga extra tubes, rubber tubes. Para to sa carburetor namin uli. Kung sakaling maputulan kami ng, magkaroon ng gas leak sa mga fuel line namin, meron akong reserve. Pwede ko irekta. Tapos, meron akong lighter. Kasi kailangan mo ng lighter kung sakaling na-stranded ka. Kung kailangan mo ng, ng fire. So, magkakasama tong mga to. Yun lang ata laman ito. Meron pa ulit akong patch kit dito, tsaka mga goma. So yun lang yung nasa tool bag ko, no? Meron pa akong additional tools sa loob ng secret compartment ng motor ko. Meron akong clutch cable nakalagay sa motor ko. Pati si Camille meron din clutch cable. May secret compartment din kasi yung motor. Nakalagay din dun extra clutch cable. Tapos nakalagay din sa secret compartment ko yung pantono ko ng carb. Tsaka yung extra spark plug. Meron din akong extra spark plug nakalagay sa loob ng motor. Pares kami ng spark plug ni Camille. So yung isang reserba, pwede na yun. Kasi highly unlikely na pares kaming mangailangan ng spark plug. So ito yung setup, no? Papakita ko sa inyo yung setup. Yan. Yan yung setup ng motor ko kapag nakalagay lahat ng luggage namin. Luggage ko pala kasi iba pa yung luggage ni Camille. So, pag-uusapan naman natin yung ibang camping essentials na tingin ko dapat kung beginner camper ka, magsimula ka na mag-invest kahit wala ka pa nito sa simula. Pwede ka naman na lumabas, pwede ka naman ng mag-camping at mag-adventure kahit wala tong mga to. Pero sa tingin ko habang beginner ka pa lang, mag-invest ka na para dito sa mga to kasi sobrang importante nila sa natin, sa gantong klaseng extreme na activity. So, ito siya. Yan. Siya si Sawyer Mini. Isa siyang water filtration system. Portable water filtration system. So kung may ilog, iinom ka. Fresh water yung ilog, pwede mo inumin yun anytime. Pero hindi ka makakasigurado kung ano yung mga bakterya dun sa ilog na yun. Kahit anong ilog, kahit isang probinsya pa yan, merong bakterya, merong E. coli dyan, merong salmonella dyan sa tubig. Kahit anong running water na makikita mo outdoors, kahit sa sobrang liblib pa na lugar yan, di ka makakasigurado kasi meron talagang mga microbes kahit saan. So, para makasigurado ka, kailangan mo ng water filtration system. Kasi nga, kung sakaling magkaroon ka ng diarrhea or dysentery sa kalagitnaan ng hiking mo or nasa beach trip ka kunyari, malayo yung hospital, posibleng maging fatal yun eh. Kaya wag mo na isugal yung risk na uminom ka lang ng uminom ng fresh water. Masarap talaga uminom ng fresh water. Kailangan mo ng guarantee para sa safety mo rin naman. I think nasa 1.5 bata to. Isang ganito kaliit. Kasama na to. Dito mo lalagay tubig, ganyan, squeeze mo. Maganda to actually kahit di ka na magdala ng water bottle. Nakaka-save din to ng space and weight. Nung time kasi na wala pa kaming ganito, uminom kami ng tubig sa ilog. Sobrang liblib nung lugar na yun, as in di dinadayo ng tao. Pero may napapansin kami, medyo sumasakit yung tiyan namin. Yung pag-uwi sa Metro Manila, sumakit yung mga tiyan namin. Siguro nga, nagkaroon kami ng mild diarrhea dahil sa pag-inom ng tubig. Yun na lang yung most likely naging cause nun. Kasi hindi lang ako eh. Pati yung asawa ko, pati si Rupin, pati yung isa naming kasama dun sa trip. Talagang nagkaroon sila ng Tapos, yung huli kong akyat sa isang mountain, nakita ko yung isang riverside dun. Minom kami dun, dati walang filter. Yun yung first time na ginamit ko to. Last year lang yun, mga
Yun yung huling hike ko pala actually, bago mag-pandemic. Nung huling hike ko dun, pumunta kami upstream. First time namin pumunta upstream nung kasama ko. Si Carl, si Rufin, kasama ko yun. Tsaka si Romaine, tsaka si Sean. Wala si Camille nun kasi napagod siya. At nung pagpunta namin sa upstream, nagulat kami na sobrang dumi pala. Sobrang kalat nung upstream nung river na yun. Kasi may mga wet wipes dun. Wet wipes na may kulay brown pa. What the fuck, diba? Ba't ka dudumi dun malapit sa water system? Papaalala ko lang sa mga bagong adventurers dyan, mga hikers at mga motocampers. Kung magsi-CR kayo sa nature, siguraduhin yung 200 meters away kayo sa river. 200 meters away kayo from the freshwater system. Siguraduhin nyo lang yun kasi hindi lang kayo yung gumagamit ng tubig na yun. Usually, downstream, buong barangay yung gumagamit ng water system na yun. Kaya protektahan natin yung mga ilog natin, di ba? And para to be safer, gumamit tayo ng water filtration system. Ang napili ko is Sawyer. Meron din ang isang brand, Life Straw. Meron nata nun sa base camp. Mas malaki yun eh. Hindi ko alam kung may maliit silang version eh. Ito yung kinuha namin kasi maliit siya. Rated to for 100,000 gallons. So, 100,000 gallons, siguro patay ka na nun. Hindi pa rin to. Basta nililinis mo lang siya, iba-backwash mo siya. So, ito pa yung isa namin dadalhin. Isa pang importanteng bagay pag nasa campsite ka, itong insect repellent. So, pwede kayo mag-off. Ito kasi pinadala lang sa akin ng tita ko sa New Zealand. So, di ko alam kung may ganito. So, maganda siya kasi display. Yung off kasi, di ba, kahit. Pero okay din naman yung off. Mas convenient lang yung display. So, dadali namin yan. Wala pa kasi kaming toiletry bag eh. Di pa kami nakakabili ng toiletry bag. Pero, basic lang naman yung toiletry bag eh. Kung ano naman yung gusto mo dalhin. Ang mga masasuggest ko lang na idagdag mo is ito. Tapos, first aid kit, syempre. Yung first aid kit, medyo medyo basic na rin naman yun. Tsaka mga extra paracetamol, tsaka antihistamine kung sakaling magkaroon ka ng allergy sa trip mo, di ba? Dala ka ng mga ganun sa first aid kit mo. So, hindi ko napapakita yun kasi pwede naman kayo mag-research kung ano yung naaayon sa inyo. Iba-iba naman kasi tayo ng condition eh. Kami kasi medyo prone kami sa allergies, so lagi kami nagdadala ng Benadryl tsaka mga insect repellent para mag-make sure na talagang iwas kami sa allergy. Dala kayo ng flashlight. May headlamp kami, tapos may flashlight din kami. Mura lang tong flashlight na to. Adjustable siya, napofocus siya. Kung may flashlight kayo, meron dapat kayong handheld flashlight, tapos meron din kayong headlamp. Ito naman yung headlamp na ginagamit namin sa camp tsaka sa trail. So, 18650 battery siya ng mga vape. Kaya commonly used siya, mura. And malakas talaga yung output nito. Pwede mong gawing headlight sa motor to kung emergency. Yan, dala kayo. Dapat lahat kayo may headlamp, lalo na sa campsite. Sobrang importante ito sa campsite. Kasi pag may ginagawa ka, pangit naman kung hawak mo, diba? Nagluluto ka, diba? O kaya jumijingle ka, hawak mo. Paano mo sasara zipper mo? Gaganon ka pa, may ilawan mo ng sobrang lapit. Ma-overexpose yung utin mo. Sa tingin ko yun lang eh. Yun lang yung mga essentials eh. Si Camille naman, ito lang yung bag na dadalhin niya. Ang laman naman nung kay Camille is mga damit lang talaga namin. Yung mga damit namin, nilagay namin sa mga ganito, sa mga stuff sack na waterproof. Kasi kahit waterproof na yung bag, gusto namin naka-compartmentalize yung mga bag namin. Tapos iba-iba ng kulay to. So parang may color coding na kami. So isang pro tip yun kung nagpapaka. Kahit naman ata hindi ka magka-camping, maganda nagko-compartmentalize ka ng bag, diba? So color coded yan. Ito mga salawal ko yan, kulay green. Tapos ito naman is yung mga short ko. Basta may color coding kami ni Camille dyan, kami lang nakakaalam. Yung mga stuff sack, ililink ko na lang din sa baba. Sa Lazada ko lang din nabili yan. 5 yan pag binili mo, I think 500 pesos yan. 5, iba-ibang size yan. Bilhin mo yung assorted, wag yung pare-parehas kulay. Kasi parang masisira yung point ng segregation kung sa pare-parehas ng kulay, di ba? Ito, ma-identify mo agad, yung green, brief ko yan. Yan. Tapos, ito yung cook set sa bag ni Camille. Hindi pa siya nagpapak kasi. So, mga damit ko pa lang to. Ako yung nauna nagpack niya. Pero, most likely, kasya naman lahat dito sa bag na to. So, ilalagay niya rin sa rear seat niya to. Dati, hindi kami gumagamit ng ganito. Yung mga bag namin, since wala pa kami mga waterproof bag dati, nilalagyan na lang namin ng garbage bag. Literal garbage bag, yung itim. Yung pinakamurang waterproofing solution, di ba? Kaysa, mas reliable yun kaysa sa rain cover. Kasi sigurado, hindi ko papasaw yung tubig. Ito yung cook set namin. Actually, marami kaming cook set. Pero ito yung dadalhin namin sa trip na yun, pinakamaliit. Paplano ako mag-downsize ng So, yan. Yan. Ito yung stove namin. Sobrang liit ng stove na to. Nasa Shopee rin to in Lazada. I think 200 pesos na lang ata ito ngayon. Tapos yung beauty niya is yung pancake type. Dadalhin kami ng extra match tsaka ng extra lighter. So nakalagay yan lahat dito. Lalagyan ko ng basahan para hindi maingay. Para hindi kumakalimbang yung mga dala mo. And for safety purposes din, di ba? Yan.
So maliit lang siya. Kaming dalawa na yan, ni Camille kumakain dyan. Imbis na magdala kami ng kutsara at tinidor na pang camping, ang naisip namin, magdala lang din kami ng chopstick kasi nakakatamad maghugas minsan ng, ng utensils eh. Kasi pag nasa campsite kami, intindihan mo naman siguro, minsan limited yung mga water, ganyan. So mahirap maglinis. So maganda yung chopstick. At least yun, biodegradable, di ba? Or gusto mo mag stainless steel chopstick ha, tapos pwede mo rin gamitin panluto, di mo na kailangan ng pang fry. Yan. I think bumili din ako ng additional for this trip kasi beach trip to. Bumili ako ng grill. So i-advise ko kung sa camping, dapat lahat kayo may sari-sariling cook set. Kahit yung mga gantong kaliliit lang, mga 500 ml na cook set or mas mababa. Lahat kayo may cook set kasi kahit hindi kayo magluluto, yun na rin yung pagkakainan nyo para hindi kayo naghihiram-hiraman. And syempre makakatulong yun para ma-distribute yung weight sa isa't isa. Unfair naman kung walang dadaling weight yung isa, di ba? Hayaan mo silang magutom dyan sa tabi kung wala silang So, ayan. Ito lang din yung gagawin ni Camille sa mga damit niya. So, para magkasya. Ang usually dinadala namin, advice ko, yung damit mo papunta, yun na lang din talaga yung susuotin mo all throughout the trip. Isang set lang. Tapos, may pantulog ka, tsaka underwear. Yun lang ang importante. Tapos, kung gusto mo, yung pang-uwi mo, yun yung fresh. Huwag ka na magdala ng mga pamporma-porma. Kasi, bibigat lang at maging complicated yung things mo. Another thing to account for kasi is yung hahanap-hanapin mo lahat ng gamit mo, di ba? Pag nagpapaka na uli pa uwi. Parang sa bilis yung process na yun, mag-packlight ka na lang. Mahirap talaga mag-packlight. Hanggang ngayon, feeling ko, may igagaan pa to eh. May pakasimple pa tong setup na to eh. Lalo na siguro kung nagpo-produce ka ng mga content at kung photographer ka or videographer, mahirapan ka talaga mag-packlight kasi gustuin mo, dala mo lagi yung best of the best mo, di ba? Down the line, ma-realize mo, sobrang basic lang ng items na kailangan mo. Kahit isang lens lang or isang camera, goods na yun. Ma-record mo na yung trip mo. Di mo kailangan ng sobrang high-end na mga camera. Ang importante, mapunta mo yung pupuntahan mo. May pera ka, pampunta sa mga lugar na pupuntahan mo. Kasi kung gastos ka lang ng gastos sa mga gamit, mawawalan ka na ng pera, di ba? Paano ka pa makapunta dun? Meron ka lang gamit, tapos nasa bahay ka lang. Gusto mo pala maging landscape photographer, nasa bahay ka lang. Ano yung point nun, di ba? So, yun. So, sa production gear, ang additional dadalhin ko is basta may maliit ako na tripod eh. Hindi ko dadalhin yung full size tripod ko kasi magmamotor lang ako this time. Siguro pag nakakotse, yung full size tripod ko. Sa tingin ko, yun lang yung mga tips na kaya ko ibigay. Tingnan nyo lang sa description lahat ng items. Wala akong kikitain dyan. Di ako dito sponsored. Di yan binigay sa akin. Binili ko yan lahat. Over long period of time, na-accumulate ko lang yung mga bagay na yan. So, wag nyo rin naman, kung di nyo kaya, syempre, wag nyo isang bagsakan bibilin. Kung kaya nyo bilhin isang bagsakan, di congratulations, di ba? Pagdaanan nyo rin yung process, pag-ipunan nyo yung mga items individually. And huwag kayong bili ng mga mahal. Kasi hindi naman porke mahal is yun na yung pinaka the best, di ba? Minsan, doon tayo sa sulit. Yun yung pinaka-hanapin mo, yung pinaka-sulit na item. So yun, thank you for watching. Sana matuloy itong trip na to, no? Kasi yun nga, nagtataasan yung mga kaso ngayon. Tingin ko magla-lockdown uli. At kung mag-lockdown uli, sasara na naman yung mga borders. Tapos mawawala na naman ng saysa yung channel, yung mga channel na ganito, yung mga adventure channel, di ba? Kasi bahay mode na naman, studio mode na naman tayo. Eventually, mauubusan ako ng topic sa mga ganito, yung mga talking head topic. So, sana magtuloy-tuloy na yung recovery ng Pilipinas at yung pagdating ng mga vaccine para matapos na yung pandemic issue na to at makabangon yung tourism industry natin. Actually, yung tourism industry natin yung pinaka-tinamaan talaga sa pandemic na to. Sila yung pinakahuling babangon sa gantong klaseng catastrophe. Yan yung pusa ako. So, yun, sana nagustuhan nyo, sana nakatulong ako. Yung mga talagang curious na mag-adventure kung makapagsisimula kayo, sabi ko sa inyo, makapagsimula kayo, tent lang, tsaka sleeping bag. Manghiram muna kayo ng cook set, makikain muna kayo sa mga barkada nyo. Siyempre, yung transportation, sobrang importante niyan. Sa ngayon, motor yung transportation namin. At tingin ko for a long time, magiging motor lang yung main mode of transportation namin pagdating sa mga adventures. Dahil na-enjoy na rin namin siya eh. Parang perfect kasi yung match ng camping, tsaka yung pagmamotor. Parang perfect siya mold into one lifestyle talaga. Ito yung naging pinaka-appealing sa amin. Dalawa ni Camille, kaya nagkaroon din siya ng sariling motor. Hindi lang dahil sa bawal yung angkas, ganyan. Natripan niya rin talaga yung culture ng adventure, tsaka yung sense of freedom kapag nagmamotor ka. Halos lahat naman siguro nagmamotor dyan, alam niyo yung sinasabi ko. So, yung freedom na nararamdaman nyo, try nyo i-expand palalo at try nyo yung adventure motorcycle. Yung mag-adventure adventure touring kayo motorcycle. Kahit anong motor pa yan, hindi nyo kailangan ng big bike. Mas maganda pa yung mga backroads kaysa sa NLEX tsaka Startol. Try nyo, maganda talaga. Madidiscover nyo yung talagang trip nyo sa buhay. Lang, out na ako. Sana matuloy yung trip. Next video, papakita ko yung motor ni Camille pag natapos na. Bago tayo umalis,
mag-short tour tayo ng mga modification na ginawa sa motor ni Camille. So yun nga, no, yun lang yung kaya ko ma-accomplish ngayon at kaya ko i-discuss sa inyo ngayon, yung mga dinadala namin tuwing nag-adventure kami at yung mga dadalhin namin sa mga future adventure trip namin. Kung may gusto kayong tanong or kung may gusto pa kayong malaman about sa mga gamit namin or sa mga motor namin, comment lang kayo down below para malaman ko kung ano yung mga pwedeng future content natin. So yun lang, like, share, and subscribe. Salamat sa mga new subscribers natin, lumalaki yung family natin, and mag-announce pala ako kung saan ako magdi-distribute ng stickers kasi last time di ako nakapag-deliver masyado ng stickers kasi medyo overwhelming pala yung traffic, yung distance, ganyan. So baka mag-announce na ako ng isang meetup. Syempre, sundan natin yung mga social distancing protocols and COVID protocols para ma-distribute ko yung stickers. And yun nga, magkita-kita tayo. Yun lang guys. Like, share, subscribe, comment. Peace!